my beloved Boss Mike Severa. Putulin muna natin. Pangulo, pasok. Ng ating sama-samang pagsisikap, tiyak na magiging matagumpay tayo sa pagharap sa anumang hamon. Panoorin nyo to ha. Ito ang presidente. Hindi nagmumura. Tapos gusto nyo palitan ng lutang. Ito na ha, panoorin nyo ng buo para masaya kayo. Pasok. Pangulo. Ito na. Magpatuloy tayong naglilingkod ng buong puso at buong sigasig at sama-sama natin abutin ang mas magandang kinabukasan para sa bawat isa. Magandang araw sa ating lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas! Mapagpalang araw, Pilipinas! Namahagi si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng may kabuuang 136.30 milyong tulong pinansyal sa iba't ibang local government units sa Eastern Visayas. Ang tulong ay para sa mga magsasaka, mangingisda at sa kanilang mga pamilya na lubos na apektado ng El Nino phenomenon sa rehiyon. Si Southern Leyte Governor Damian Mercado ay tumanggap ng 10.31 milyon habang si Bilibiran Vice Governor naman ay nakakuha ng 13.68 milyon. Tatlong LGU sa Eastern Visayas ang tinamaan ng El Nino. Ayaw ng mga Duterte yan! Ayaw ng mga Duterte group yan! Ayaw ng mga Duterte loyalist yan! Na gumagawa at nagtatrabaho. At inaalagaan ang marami nating mga kababayan na nangangailangan. Ayaw nila yan! Di ba napakabobo? Na nakaapekto sa hindi bababa sa 19,971 pamilya at nagdulot ng pagkalugi sa agrikultura ng may halagang 23 milyon. May kabuuan ding 504 na magsasaka ang naapektuhan ng El Nino sa Samar, Bilibiran at maging sa Leyte. Upang mabawasan ang epekto ng El Nino, naglaan ang pamahalaan ng kabuuang standby funds na mahigit kumulang 189 bilyon. Kabilang sa iba pang tulong na ipinaabot ng gobyerno ay ang 10,000 cash sa bawat 8,930 kataong benepisyaryo sa Samar sa ilalim ng ayuda sa Kapos ang Kita program o mas kilala bilang AKAP ng DSWD. Namahagi din ang Pangulo ng 10,000 cash sa 1,500 na benepisyaryo sa Leyte, Southern Leyte at Bilibiran sa ilalim ng Assistance to Individual in Crisis Situation o mas kilala bilang AICS ng DSWD. Ang Office of the Speaker Martin Romualdez naman ng House of Representatives ay namahagi din ng tagsa 10 kilo ng bigas sa mga benepisyaryo sa Samar at maging sa Leyte. Kasabay ng pamamahagi ng Presidential Assistance para sa mga taga Leyte, Southern Leyte at Bilibiran, binigyang diin din ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang mensahe sa Palo, Leyte, ang major infrastructure project na magpapalakas ng ekonomiya at turismo sa silangang Visayas. Ayon sa Pangulo, maaasahan ang pagtatapos ng 2.57 billion Tacloban Airport Project sa January 2026. Ang halagang 4.59 billion na Tacloban City Causeway naman na magpapaikli ng biyahe mula sa lungsod patungo sa Paliparan ay nakatakda ng matapos ngayong December 2024. Welcome, our most distinguished guest, a person we all dearly love, His Excellency President Ferdinand Bongbong R. Marcos. Mr. President, we welcome you. Sige, payag na ako. Mas magaling talaga si Lenny. Diba? Totoo naman eh. Sorry naman sa inyo. Nadadala ako ng aking emosyon pagka si Sara eh. Wala talaga akong nakitang mga Mamaya, matutuwa kayo ha. Mga kababayan, sa mga hindi pa nakakapag-like, share, and subscribe. Opo ha. At dito sa ating kaibigan na si El Pilipinas. Opo ha. Bago nating vlogger yan. Huwag nyo po sanang kakalimutang i-subscribe ang El Pilipinas. Opo.
Okay, tuloy. And thank you immensely for your visit, your kindness, and your generosity. Welcome. Ang sakit nun, kindness and generosity. Samantalang yung lolo nyo. Di ba? Oo. Ha? Brenda, Luciana Nelly. Opo, sorry naman. Oo, di ba? Carmelo Salenga. Lord Glenn, like ka na. Eternity, Harry, Bernie. Oh, ito na, tignan nyo naman. Ganito naman yung isa. Kung generous, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na ito naman yung dati yung Pangulo. Ang the best na Pangulo para sa inyo? Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong ganun. Kung stupido ang Diyos, ano pa ang tao? Ang Diyos nga ang gumawa sa tao, di ba? Your God is not my God because Dalhin ko na lang kayo doon sa impyerno. At huwag kayong matakot. Hintayin ko kayo doon. Pag doon na tayo lahat. Mag-isa mo! Sama mo yung mga tropa mo. Ganyan, yung dati nyong presidente. Iambing natin mga kababayan. Mahaba ito Ha? Sige, patapos muna natin, tapos yambing natin si Pangulo. Tutahan ko yan si Satanas sa trono niya at sampalin ko yung putang ina ka. At sabihin, Satanas, tumabi ka na. Dumating na ang presidente ng Pilipinas na papalit sa iyo. Sa impyerno pala niya gustong mamuno. Ba't tinamay niya pa ang mamamayang Pilipino at ang bansang Pilipinas? Correct. Sana dumiretso na lang siya doon. Oo nga. Ang kasalanan ko lang, yung mga extrajudicial killing. And I go around with a motorcycle, with a big bike, and I would just patrol the streets and looking for trouble also. Tagla naghanap ako ng inkwento para makapatay. Yung mga lalahat na raid, na namatay, na mayor, akin yan. I assume full responsibility. And if there's anybody who should go to prison, it should not be the police nor the PDEA. It should be me because they were acting upon my orders. Kaya pala, puro pagpatay at pagpapapatay ang bukang bibig niyang solusyon sa mga problema. Walang tigil na pagmumura at pinalala ang mga korupsyon at anomalya sa gobyerno. Pati ang mga sindikatong sa ibang bansa pinapasok at prinotektahan. Ang masakit, gusto niya pang ibenta ang bansa sa China. Marami sa mga anomalya sa gobyerno hindi niya nasolusyonan. Kahit na yung mga problema sa drugs. So paano naging the best na Pangulo si Duterte? Siyempre, sa mga bobo at tanga. Di ba? Chris Ulo? Sa mga bobo at tanga at nuknukan ng mangmang, abay, best president nila yan. Oo. O ngayon, mga kababayan, iambing natin si Pangulo. Ha? Before anything else, I'd like to greet, of course, our President, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At lahat ng kasamahan, mga secretaries, local officials, national officials, magandang hapon sa ating lahat. This will be short. Pakwentuhin mo lang ako ng maikli lang na kwento. Kung okay lang, Mr. President, ikukwento ko, yung 2 years ago, nag-usap kami ni Presidente, tumatakbo pa siya noon. Pumunta kami ng Bacolod. Wala naman akong hiningi. Sabi ko, mag-alyansa tayo, pero isa lang hinihingi ko. Huwag mong pababayaan ang Leyte. Kasi taga Leyte ka rin. Kaya ngayon, maraming umiikot. Bakit? Kasi tatakbo ng kung ano-anong posisyon.
Ikot sila ng ikot, bisita sa atin, bisita sa mayor. Pero si Presidente, eto, ikot ng ikot, hindi naman siya tatakbo. Ang ibig sabihin lang yan, umiikot siya dahil hindi kampanya, tapos na kampanya niya. Correct. Umiikot siya para harapin kayo at suklian yung suportang binigay ninyo sa nakaraan na eleksyon. Ang pag-ikot niya ay serbisyo, hindi kampanya. Correct, correct. Kuya, wag mo namang paringgan yung mga maiisog. Kasi yung mga maiisog, ikot ng ikot kahit walang mga sumasama. Ha? Di ba? Pero yung Pangulo, ikot ng ikot para magserbisyo. Parang sinasabi, huwag kayong maniwala dyan sa mga maiisog. Ha? Dito kayo sa taong nagtatrabaho. Oh, bayang magiliw. Oh, dapat lang pera ng bayan niya. Eto. Mga kapira niya. Ano ba? Saan pa lalagay ang Pangulo? Sa inyong lahat. O, ng mga gusto ko naniniwala kay Digong. Ha? Saan lalagay ang Pangulo? Pag hindi nagtrabaho, sabihin nyo, hindi nagtatrabaho. Kapag ka nagtrabaho, may masasabi pa rin kayo. Pakinggan nyo na lang ito. Bahala kayo. Basta, mamaya, sasakit ang ulo nyo. Gusto ko sanang sabihin na pag may tulong ka, unahin mo at damihan mo ang Leyte kasi taga Leyte ka. Kaya lang maraming hindi taga Leyte dito. May taga Davao, may taga Valenzuela, baka magalit. Hala! Ako yon, taga Valenzuela. Oh, yung mga taga Davao, oh, nandiyan dyan kayo. Pambira na yun, ano. Oh, ng mga taga, hindi pa ba sapat yung mga, mga naging mayor, congressman, vice president at president ninyo? Abay, mahirap pa rin ba kayo? Abay, magtaka na kayo. Oh. Lalo na kasi nasa telebisyon tayo, marami akong makakaaway. Pero ang sasabihin ko na lang, unahin mo kahit papano ang Leyte kasi ang nanay mo taga Leyte. Si Madam Imelda Marcos. At pag hindi mo inuna ang Leyte, baka magtampo ang nanay mo. Kagaya ng pagtatampo ng nanay ko pag hindi ko inuuna ang bayan niya. So, Mr. President, Kuyang, ako para walang masabi yung mga iba, di ba, dapat unahin yung mga lugar kung saan may mga nasasabi. Pero alam niyo mga kababayan, inuna ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga taga Mindanao di ba? Oh, hindi inuna yung sarili niyang bayan. Inuuna niya yung ibang mga bayan Oh, kita nyo? Oh, ganun si Presidente para walang masabi. maraming salamat sa pagbisita mo uli sa amin. Maraming salamat sa mga tulong na binibigay nyo. At higit sa lahat, maraming salamat at lahat dito sa Pilipinas, hindi lang sa Leyte, natutugunan mo ang ating mga problema. Maraming salamat po. Magandang hapon sa ating lahat. Mr. President, damo-damo nga salamat. Salamatin madamo sa pagkanandito sa Palo, sa Leyte, sa lalawigan ng Leyte. Kaya sa totoo lang po, hindi ka naman bisita dito. Tiga rito ka naman. Kaya homecoming talaga to. Kaya nalilipay. Good. Lahat ng mga Leyteño at ng mga waray. At siyempre naman sa lahat ng mga ating mga leaders dito sa buong rehiyon at saka yung mga national leaders, damo-damo salamat din kay lahat itong mga programa na inalalatag ngayon, yung mga AICS, mga tupad, ito yung presidential assistance para mga magsasaka at sa mga isda ay talagang napakaganda. At tama po yung sinabi ni Governor. Pero sa totoo lang, tuloy ang kampanya. Tuloy pa rin ang kampanya ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Kampanya kontra sa gutom, kontra sa hirap, kontra sa sakit. Kaya nandito po siya bilang isang waray, bilang isang Leyteño at pinapakita niya sa buong Pilipinas kung paano siya ay maglilingkod. Kaya ito po, lahat po sinabi niya sa kampanya kaya nalilipay tayo lahat
At papasalamat kami po lahat sa iyo po na waray kapoy. May nag-comment pa. Oh, mukhang nagtatampo. Taga Pangasinan yata si Bayang Magiliw. Boy, maghintay ka. Oo, hintay-hintay lang ha. Oh, sige, pasok. Sa paghahatag ng serbisyo sa mga Pilipino. Mabuhay ka, Mr. President. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Tingnan nyo, pati yung pogo, sinisisi kay Pangulo. Pambihira na yan, kita nyo naman yung katarantaduhan ni Duterte, kasalanan bigla ni Pangulo. Grabe si Bayang Magiliw. Biruin mo pati yung pogo na kasalanan ni Duterte, biglang kasalanan na ngayon ni Pangulo. Ano ba yan? Pambihira naman buhay talaga, no? Oo. Gawang kasalanan ng nakaraang administrasyon, kasalanan na ni Pangulong Bongbong Marcos. Thank you. Salamat, Speaker Ferdinand Martin Romualdez, para sa inyong introduction. Please, magsilpo po tayo. Kasama po natin ang mga iba't ibang cabinet member. At dahil po, kapag kami ay gumagawa, meron po kaming approach, kung sabihin, sa ating pamahalaan ngayon. At ang tawag dito ay is whole of government approach. Lahat ng pamahalaan ay kasama. Kaya po dahil ang mga programa na aming ginagawa ay hindi lamang iniiwan sa isang departamento. Mga kababayan, ito na yung pangako ko sa inyo. Sabi nyo, walang ginagawa ang Pangulo. Irene Padron, Jingkohi, Tikbalang, Carmela Salenga. Sabi nila, di ba, nung isang araw ba yun o kahapon ba yun? Ano daw ang ginagawa ng Pangulo? Sana hindi taga Pangasinan si Bayang Magiliw. Ako, taga Pangasinan ako. Nauunawaan namin si Pangulo. Bakit? Siyempre, sino ba naman hindi magkakaunawaan, di ba? Pluto 2023. Randy Riles. Alam nyo, hindi ho problema ni Pangulo yun, Jojo. Inabot ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga leader ng mga bayan, kay governor, kay mayor, kay congressman, o sino pa man dyan, na mga leader ninyo. Abay, wag nyo na sisihin si Pangulo. Sisihin nyo na yung mga kababayan, yung mga namumuno sa inyo. Diba? Ang pambihira. Kung hindi umabot sa inyo, kasalanan ng Pangulo, hindi na, kasi dinala na ng Pangulo. Kung ano yung tulong, di yung mga sisihin nyo, yung mga taga sa inyo, hindi na si Pangulo. Kundi sinasama natin ang lahat ng mga iba't ibang department na makakatulong para maging matagumpay ang programa na ito. Kaya po, kasama natin ang ating mga cabinet secretary. Unahin natin ang department secretary ng Department of Agriculture at sila ang lead agency dito sa ating programang ginagawa. The Department of Agriculture Secretary Kiko Laurel. Paano nga naman tutulong ang mga Duterte? Bumabagyo na, inuuna pa ang prayer rally daw nila. Hindi naman prayer rally ang ginagawa, kundi mura. Ayun, ang Davao lumubog na. Pero nandoon pa rin sila, nangangampanya. Anak ng pating na yan ng mga Duterte, Andito din po, siguro ito yung lagi ninyong nakikita. Kapag tayo ay may problema, pagka tayo may kalamidad. Anyway, mahaba ito. Mga kababayan, panoorin nyo na lang kay El Pilipinas. Panoorin nyo na lang doon. So eto na mga kababayan. Naku po, Our beloved Boss Mike Cervera.